Good day Kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Velo Emirates Saddle. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron tayo ditong bagong saddle. Quick review lang kasi wala namang ganong i-check dito. So, una sa lahat, itong saddle na ito ay Class A lang. Hindi siya original Velo. Pero itong nakuha ko sa Shopee, mura lang. So, ilalagay ko sa description kung natripan mo siya, di kuha ka rin. First impression, okay naman siya. Maganda tignan, medyo classy din kahit Class A. Ito dito guys, yung medyo matte finish na kulay, medyo madulas siya. Pero dito naman sa may parang glossy na black, makapit siya. Ito naman yung mga tahi niya. Ganyan. Okay naman yung tahi. Consistent naman, maayos. Yung railings niya, gawa yan sa bakal. Meron siya ditong indicator kung hanggang saan yung aft niya. Nga lang, dito sa kabila, walang ganun. So ito printed lang to guys na indicator. Hindi katulad sa iba, nakaukit. Ito, dito wala. Dito lang meron. Tapos nagfe-fade na. Ay putya. Ay di wow. Burado na agad. O diba? Halata talagang Class A. So yung tahi, dito sa part na to sa likod, nakatago. Well actually hindi naman tahi, naka-stapler lang siya. Dito sa gitna, naka-expose yung stapler. Sa harap, naka-enclose siya dito sa may parang casing na to. Yan, pati dito sa likod, naka-enclose siya. Not bad na rin kasi hindi matutuklap agad. Hindi katulad ng ibang saddle, natutuklap yung pagkaka-stapler. So, testing natin yung cushion test. Hindi gaanong malambot. Hindi siya yung lambot na ine-expect natin. Yung talagang comfy. Siguro dahil Class A nga lang siya, so yung ginamit na foam dito, hindi ganun ka high quality. Class A quality din. Flex test, tignan natin. Okay. Oh. Not bad. Actually, nagfe-flex yung dito banda sa gitna, which is good kasi we need flex para yung may cushion kapag sa impact, kapag nalubak. Ito, walang flex. As in, sobrang stiff ng saddle, sobrang tigas ng foam. Wala, pangit. So, yung tinesting ko na tong Schwinn sa EDSA, mga 2 laps sa Estrella to Guadalupe, yung reaction ko nung nakauwi parang ganito. Tol, bakit tol? Ang sakit ng puwet ko. Ang sakit ng puwet ko. Ayan, so tanggalin natin to. Ayoko na nito. Ayaw magpatanggal ah. Ayun. Ito naman, ang kakabit natin. Sayang lang nabura ko yung indicator. Ayan. Okay naman siya. Not bad. Medyo mataas yung saddle niya dito sa may railing. Hindi katulad nito, medyo mababa, lowered. Kaya tumatama yung board dun sa bolt ng seat post. Ayan o, katulad nito. Mas kita yung flex niya. Yung flex na yan ng saddle, importante yan. Para habang nasa ride ka, medyo nalubak ka, hindi sasakit yung balakang mo, yung puwet mo, yung tumbong mo. May cushioning ka dito sa part na to. Unlike dito sa buisit na to, wala eh. Ang tigas talaga eh. Nagtiis ako ng 1 taon sa'yo, buisit ang saddle ka. Mapapalitan ka rin. Woo! Yatapo na yung saddle eh. Sobrang inis. Yan guys, oh. Oop. Medyo narrow siya. Pero maganda yung ergonomics. So dito sa part na to, nagfe-flex siya. So na-absorb niya yung impact kapag dun sa medyo bumpy section ng parking lot. Maninibago pa yung ating puwet. It will take time para mag-adapt. Hindi naman yan kapag inupuan mo agad, okay na agad. Di ba? Walang ganong saddle. So yun guys, ang Velo Emirates na Class A lang. Pero goods. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa saddle, comment down below lang. So yun lang. Ayos. O Kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel.
Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.